around 5 minutes para sa ating morning devotion to be led by Pastor Joven and Pastor Bernard. Alright. Mr. Galabay, baka gusto mong magsabi muna ng paunang salita at introduce natin ang ating mga kasama bago tayo mag-umpisa. Maraming salamat po sa aming pong minamahal na presiding officer, walang ibang ating Vice Mayor ng Reyna Mercedes, Honorable Attorney Harold Respicio. Muli, magandang umaga po sa bagong gawain dito po sa Konseho, ang pagkakaroon po ng 5 minutes word of God exhortation bago mag-umpisa ang ating regular session. So gaya po ng ating pong inaprubahan sa ating pong resolusyon, ito po ay isasagawa natin bago ang session po natin. So gusto ko pong acknowledge ang presence ng bawat isa sa ating mga bisita from Metropolitan Bible Baptist Church, si Pastor Joven Handig, si Sister Lily Garcia, ang may-ari po ng Montessori School, Mary Sunshine. Yes, si Sister Marvy Garcia at si Pastor Bernard Alindayo from Jesus is Alive Community, Reyna Mercedes po. So ngayon po, bigyan po natin ng pagkakataon ang ating pong tagapagdala ng mensahe ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, Pastor Joven Handig. Alright, go to the stage, sir. Dito ka sa post. You can use the mic, sir. If you want to sit down or stand, it's alright. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po, ako pinatutuwa sapagkat kami po ay answered prayer. Because dito po sa aming church, sa Reyna Mercedes, palagi po namin kayong sinasama sa aming prayer. Meron po akong babasahing mga talata sa Bible na kami po bilang mga constituents ng ating bansa, we have the solemn duty na kayo po ay ipag-pray namin. Dito po sa aklat ng Romans chapter 13, verse number 1, the Bible says, "Let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God, the powers that be ordained of God." Alam niyo po, isa pang verse, babasahin ko sa inyo na kayo po ay ordained by God. Siguro alam niyo lang kayo po ay binuto ng tao. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 13, "Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme or unto governors, as unto them that are sent by him, for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well." Mga kaibigan, mga mahal po namin mga leaders ng ating bayan, gusto ko pong unawain ninyo na kayo po ay ordained ng Diyos. Bagamat kayo po ay binuto namin bilang mga tao, gusto ko pong unawain ninyo ang naglagay po sa inyo sa posisyon na yan, walang iba kundi ang Panginoon. At ang core duty po natin mga kaibigan, ang purpose is to uphold justice, restrain evil, and promote what is right. Kayo po ay inilagay ng Panginoon diyan, and the scriptures supports this ordination. Meron po kayong divine appointment. Meron po kayong divine duty. At alam niyo po, ang sabi ng Bible, sa kabila po ng duty na yan, meron po kayong responsibility. At tayo pong lahat ay accountable sa Panginoon. At lalo na po sa inyo, na kayo po ay inilagay ng Panginoon diyan. Ano naman po ang sinabi ng Panginoon sa mga tao tulad namin ng mga constituents ng Reyna Mercedes? Ang sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 2, "I exhort therefore that first of all, supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in the authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is unacceptable in the sight of God and our Savior." Alam niyo po bilang pastor, bilang tagapagdala ng salita ng Diyos, ang isa pong duty namin ay ipag-pray po kayo na Alam niyo po, si King Solomon, nung siya po ay naluklok bilang third king ng Israel,
Tinanong siya ng Diyos, Solomon, ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Alam mo, sabi ni King Solomon, wala na akong hilingin pa kundi wisdom, knowledge, and understanding. Sabi ng Bible, God granted the prayers of Solomon at siya po ay ginawang the wisest and the most wealthiest king. You know why? Because ang kanyang hiningi, wisdom, understanding, and good knowledge. Yun din po ang aming prayers sa inyo. Kaya sabi ko po sa inyo, kami po ay answered prayer. Almost every Sunday, dyan po sa aming church, dyan po sa Talungan. Kasama po namin kayo sa prayer. At dyan din po sa Barangay Talungan, meron din po tayong ginagawang mga activities. Yan po sa District 1, sa District 2, hanggang sa Nagilian. Kaya mga leaders po namin, mga kagalang-galang po na leaders ng aming bayan, gusto ko pong unawain ninyo na ang nais ng Panginoon, you will serve with justice and humility. And you are leaders of God's as servants of people. And then, ang aming duty, kayo po ay aming ipag-pray. Kaya ngayong umaga, hayaan niyo po na ipag-pray po namin kayo. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, Lord, thank you so much for this opportunity to pray for our leaders. Lord, salamat po sapagkat tinugon po ninyo ang aming panalangin. Dinadalangin po namin, Ama, ang aming kagalang-galang na mayor, si Mayor Marilo Siguban, ang aming Vice Mayor, Panginoon, si Honorable Harold Respicio. At ang lahat po, Panginoon, ng mga members ng council. Hindi lamang sila, kundi lahat po, Panginoon, ng mga appointed, elected officials ng bayan ng Reyna Mercedes hanggang po sa mga kapitan, mga barangay kagawad. Panginoon, alam niyo po ang kanilang heart na maglingkod. Panginoon, salamat po sa kanilang mga sacrifices. Alam po namin, Panginoon, ang hirap na kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga sacrifices. Panginoon, pagpalain niyo po sila, Lord. Bigyan niyo po sila ng wisdom, ang kanilang buong pamilya, maging Panginoon ang kanilang mga health, huwag silang magkakasakit. Alam po, Panginoon, na hindi po madali sapagkat meron pong mga hindi sang-ayon sa kanilang mga ginagawa. Panginoon, dalangin ko po, anuman ang mga challenges ng kanilang mga pagdadaanan. Lord, please, kayo po ang magtaas sa kanila. Panginoon, salamat po sa opportunity na ito na pinagkaloob mo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright. Thank you, Pastor. Teacher Lily, wanna say something, ma'am? Teacher? Yes, ma'am. You can take the podium, madam. Naiyak ako. What an opportunity for me to see one of our former students sitting on that chair as Vice Mayor and as presiding officer for the town of Reyna Mercedes. I believe that the 7 years that he stayed in our school as a kindergarten child and as a graduate in the grade 6 have been a very good foundation. We have given him a very good foundation as he grew up. Alam niyo po, sabi po sa mga neuroscience research, ang golden age ng isang bata, give me 2 minutes for this, Vice. Yes, ma'am. Golden age for children are 0 to 7 years old. Swak kami doon, nakapasok kami doon sa edad na yun ni Harold. Sorry kung di ko siya tatawagin ng Vice, pero nakapasok po kami doon. Kasi nung pumasok siya sa amin, I think you were 5 years old, kindergarten. 5, 6, 7, 8. So, nandun po kami sa 90% ng neurodevelopment, yung super pinakamalaking area and age na kung saan ang bata ay nadidevelop. Yung brain ng bata ay parang sponge. Doon po, yun po ang ang description, no? Nilagyan mo ng tubig, yung tubig, kahit hindi mo, even if you don't do anything, sisip-sipin ng sponge yung tubig. Ganon yung formative years kung saan nasa amin si Harold. So I believe na 90% yun
So yung 10% na natutuhan niya sa high school, sa college, sa kanyang pagtanda na hanggang ngayon ay wala pa ring asawa, ay 10% ng development. Ayan. I'd like to think nakasama po kami sa 50% kasi 4, 5, 6, 7, 8. So kung hanggang 7, 5 years kami doon sa 0 to 7. O more than 50% Harold, kaya umayos ka. Maraming salamat po for this opportunity. And we hope to see you again more and more every Monday as you do your session. Kung hindi available ang aming Pastor Joven, our other pastors will be coming over. And we hope to see you again. Thank you so much. Alright. Thank you so much, Teacher Lily. Totoo po yun. Nagiging sentimental ako kapag naisip ko yung mga panahon ng elementary school ko sa Mary Sunshine Montessori School sa Kawayan. Kasi para every morning, Teacher Lily, right? 8 in the morning, may devotion tayo before. Yep, para diligent ako dun. Yeah. Yep. Obey your parents in the Lord, for this is right. Obey your parents in the Lord, for this is right. Yun yung favorite parati. Yeah, buddy. Right. 8 a.m. every morning, hindi voluntary yun sa mga students. Pero para pupunta ako dun before, especially nung grade 6. And nung grade 6, I think doon lumabas yung kung ano mang meron ako sa sarili ko, Teacher Lily, right? Yeah. At Yeah, ikaw teacher. yata yung nauna namigay ng mga souvenir? Yeah. Lecture. Alright. Training craft. Thank you Yeah, so yeah. much. Thank you so much, Teacher Lily. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Alright. Okay, nice one. I think maganda po yun na papagana sa umaga to remind us ng purpose natin and position natin sa mundong ito. At doon ko unang natutunan na maging tuwid. Alright? Mr. Secretary, we can start the session now, sir. Good morning, Reno Mercedes. The Sangguniang Bayan of Reno Mercedes is now in assemble. Attorney Harold Hospicio presiding. Madam Budalan, would you please lead the prayer for this session? Let us all pray in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Gracious and loving God, we come together today with gratitude for the opportunity to serve our community. We ask for your guidance as we deliberate, that our discussion may be marked by wisdom, clarity, and respect. Grant our leaders open minds and compassionate hearts, that every decision made by seek the common good, protect the vulnerability, and promote fairness, unity, and peace. Help us to listen carefully to one another, to speak with honesty and humility, and to act with integrity in all what we do. May our work today strengthen our municipality and contribute to a future filled with hope, cooperation, and progress. We offer this prayer with gratitude and purpose. In Jesus' name, amen. Father, Son, Holy Spirit, amen. Bayang pag-ibig, sa silangan, alam ng puso, sa bibig mo'y buhay, lupang hinirang, tuwing ka ng mag-ibig, sa manlulubi, di ka pasisitig, sa nagdapat mundo, sa simayan, sa langit mo'y buhay, may bilang tula, awit sa pagkayang minamahal, ang isat ng watawat mo'y talumpay na nagmiminig, ang hindi na paraw niya kayang pamay mag-ibig, lupa ng araw na balik pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na may mapapit, ang mulay ng dahil sa'yo. Wala yung ano natin Honorable Paula Atol, Honorable Arthur
Honorable Salvador Apostol, Honorable Herbert Galabay, Honorable Rodrigo V. Pascual, and Honorable Andre Dominic. For having all the members of the Sangguniang Bayan are present for today's session is hereby certified, Mr. Presiding. Maraming salamat, Mr. Secretary. Kanina po bago tayo nag-session ay meron po tayong devotion sa salita ng Panginoong Diyos. Malaya po ang lahat ng congregation na mag-preside ng mga ganong klaseng devotion every Monday bago ang ating session. Kaya iniimbitahan ko po ang lahat ng namumuno ng congregation dito sa ating bayan. Muslim man yan, Kristiyano, Protestante, o anumang sistema ng paniniwala ninyo, ay maaari po tayong pumunta dito sa ating session hall para bago ang ating session ay mag-devote tayo ng panahon para sa salita ng may kapal. At voluntaryo po itong mga ganoong mga kaganapan. Alright. Okay, magsimula na po tayo. Who is our majority floor leader today? Mr. Presiding Officer, I move to nominate the Honorable Arnold Barangan to be our majority leader for today's session. Mr. Barangan is nominated. I hear no objection. Any objection to his being our majority leader today to lead this session? No objection. Mr. Barangan, sir, kindly go ahead. Good morning, Mr. Presiding Officer and our distinguished honorable members of the Sangguniang Bayan. Thank you for choosing me to be the floor leader for today's session. Mr. Chairman, I'd like to request our secretary to go to the next item for the third item, reading and consideration of the minutes of the previous session. Yes, Mr. Presiding, during the last session, dated April 2026, the Sangguniang Bayan had passed 3 measures, namely, a resolution authorizing the Honorable Mayor, Attorney Maria Lourdes P. Respicio Saguban to disburse fund amounting to 5 million pesos for the distribution of price assistance to qualified indigent families, senior citizens, and persons with disabilities in the municipality of Reina Mercedes. And the second is a resolution requesting the Department of Health Region 2 Human Resource Development Unit through Regional Director Dr. Ferdinand M. Benbenen for the deployment of rural health physician under the Doctors to the Barrio program to the municipality of Reina Mercedes. And the third is the 5 minutes word of exhortation by any sect in the municipality of Reina Mercedes. That's all, Mr. Presiding. The minutes or the past resolution during the last session. Ano yung pangalawa, Mr. Secretary? Yung pangalawa po ay a resolution requesting the Department of Health Region 2 Human Resource Development Unit through the Regional Director Dr. Ferdinand M. Benbenen for the deployment of rural health physician under the Doctors to the Barrio program. Okay. Nagkaroon po ba ng deliberation nung Monday about sa rice? Ako, Mr. Presiding. Gusto niyo po akong i-apprise ng nangyaring debate doon? Ang naging proponent po si Honorable Paulo Arandon. Ayun po, the Honorable
Barangan clarifies the number of beneficiaries and who may be qualified. Yun po yung naging po. Sige po. Alright, pasensya na po at absent ako last session. Pero gusto ko pong tanungin yung tungkol dyan sa distribution ng rice. Meron pong pumunta sa bahay kahapon na may concern sila about sa distribution ng rice. Gusto ko sanang clarify ngayon kung ano yung paraan natin ng pag-distribute ng rice. Sinabi ko sa kanila na pumunta sila ngayong session na ito para sabihin kung ano yung mga concern nila, pero wala naman sila. So ako na lang po magtatanong. Ano po ba yung ilan po yung saan po galing yung rice na ating i-distribute? Gaano karami at sino ang didistributan at gaano kadalas? May I, Mr. Chairman, may I move that the proponent answer your query? Honorable Banjo Atu, as the chairman. Thank you. Sir Presiding, Yes, sir. with the report of the rice distribution po na from the national government fund po or the LGFF, local government support fund for financial assistance for local government unit, we distributed the rice of 10 kilos each po for 5,000 indigent individuals or families and senior citizens. For the amount of 5 million po with 100,000 kilogram. Yun po, Mr. Presiding Officer. Na-distribute na po ba lahat, sir? Tapos na or meron pang i-distribute? Meron pa naman pong Meron pa. i-distribute po. Okay. Alright. So yung listahan po ay maintain ng mga barangay kapitan? Sila pong nadi-distribute? Pinapasa po nila sa atin sila. Pinapasa. Pero So- ang nagdi-distribute po, binababaan po natin, Mr. Presiding. Saan sila nag-distribute? Sa baryo? Sa mismong community center po. Okay. Na-approve natin. Alright. Wala naman sila ngayon. Nagreklamo po sila parang meron ata silang reklamo sa distribution. Hindi ko rin alam yung detail. Pumunta sila kahapon sa bahay. Siyempre, pahinga ko yun Sabi ko, puntahan niyo ako kapag nasa opisina ako para idulog niyo sa akin yung concern ninyo ngayon. Kung sinabi sana nila ngayon, kung nandito sana sila ngayon, mapag-usapan natin. At kung hindi natin masagot dito in session, magkaroon tayo ng hearing. Alright. So, lumalabas 5,000. Okay. Yeah, as usual. Hindi natin alam detalye. Okay. Kung nagrereklamo po kayo, punta po kayo dito mga madam at mga sir. Kausapin niyo po kami dito sa office. Pumunta po kayo. In session. Especially kapag session po, public po ito. Pwede po kayong manood dito. Pwede rin kayong sumigaw. Pwede kayong magsumbong. Maganda po talaga kapag sama-sama tayo, kapag meron kayong mga reklamo, pag meron kayong gustong mangyari sa ating bayan, sama-sama nating ipaglaban. Hindi maganda na binubulungan nyo lang sa likod kapag nagiinuman o sa hindi sa opisyal na lugar. Dahil po ang totoong laban ay nasa session. At kapag naghihiring tayo, dapat nandito po kayo. Alright? Hindi po, mahirap po maipush ang agenda natin kapag hindi natin alam ang detalye. Kapag kayo po mismo ay personally hindi humaharap dito at nakikipaglaban, mahirap po. Mukha po akong tanga. Pag-push ako ng push na mag-isa. Alright? Maganda po kapag pinag-uusapan natin lahat ng problema dito. Harap-harapan, magkakaharap tayong lahat. Diba? Para masagot. Okay. Sayang wala sila dito. Wala na, na-distribute na lahat madi-distribute na Diba? Ulit ang lahat. Alright. Okay, sige. Mr. Barangan, sir.
I move that the secretary move to the next item. The privilege hour or the question hour. Yes, Mr. Presiding. For the privilege hour or the privilege message, none of the members of Sangguniang Bayan would deliver the privilege message, either a question, Mr. Presiding. So, with regard to the committee report, wala pong naka-assign ngayon, wala po sa agenda. Sa ano na po tayo sa item number 7 na po, so reading and referrals of proposed measures, ordinances, resolution, petition, memorials, letters, and other communication. So under 8, punta na po tayo sa calendar of business. So sa unfinished natin, wala pong gumising sa mga dati pong ano, so pupunta na po tayo sa item B under number 8, business for the day. Meron po tayong 7 business of the day for the day, Mr. Presiding. The first is an ordinance banning drinking of liquor and intoxicating beverage in public areas in the municipality of Reyna Mercedes. Mr. Chairman, I would like to I move that the chairman be recognized. The chairman of the relevant committee, and that is the redoubtable Mr. Honorable Esteban. Good morning to everyone. My colleague, so with our presiding officer, Attorney Harold Respicio. For the business for the day, we have 4 all in me. Lahat po sa akin. So, number 1, the purpose of this ordinance focuses on the community safety, public order, and the protection of residents' well-being rather than simply punishing individuals. With this, Mr. Presiding, I move to pass an ordinance banning drinking of liquor and intoxicating beverages in public areas in the municipality of Reyna Mercedes. Okay, sir. So, pass for the first reading pa lamang. Tama po? Tama Alright. po, sir. So, baka gusto nyo kaming liwanagan, sir, about sa mechanics ng measure na ito. Ano yung mga, bigyan nyo lang kami ng summary ng mga bawal at mga pwede para lang ganahan tayo. Yung mga kwan, sir, usually, sir, sa 20 barangays naman, since then, practice naman yung barangay officials na ini-implement itong mga ordinansang ito na kung saan ay pinagbabawal talaga yung mga nagiinuman dyan sa gilid ng daan na wherein kitang-kita ng publiko. Except siguro kung yung mga okasyon, mga kasalan, gano'n, birthdays. Pero iba pa rin yung talagang walang okasyon na nasa labas sila nagiinuman. Parang napakapangit tignan po. Okay po. Meron po bang mga komento ang mga miyembro ng council tungkol dito sa proposition na ito? Okay. So wala po tayong balak na mag-hearing dito, sir? Kasi hindi natin i-refer sa committee? I-refer ba natin sa committee ito or hindi na? Diretso na tayo ng second reading sa susunod na session. Okay, since wala namang ganong motion. Okay, Mr. Honorable, our number 1... oh no, sir. Mr. Valedictorian pala. Mr. Salvador Apostol. Yes, thank you so much, Honorable Chair. I think there is a need, Mr. Chair, that we conduct a
committee hearing and public hearing with regards to this proposal. Una, this is very controversial. Alam po natin yung pinupush po ng DILG na Safer Cities Initiative, which is expanded to the provinces na ngayon. Kaya po nananawagan ng ating PNP for our existing policies and ordinances to be strengthened, specifically on the operation of video machines, drinking liquors, and yung pagiging half-naked in public places, and curfew hours for minors. We do have existing ordinances, meron po, that needs to be strengthened. But with the proposal of Honorable Edwin Esteban, I think maganda rin po that we come up with a newer version of ordinances. Like for example, yung ating pong curfew hours for minors was adopted during the pandemic. At hindi na po siya pandemic ngayon, and pinupus po natin ulit itong Safer Cities initiatives na to. So it's about time na magkaroon tayo ng panibagong ordinance on curfew hours for minors. And so with the intoxicating liquors and yung walang suot na damit in public places, Mr. Chair. So I move that we conduct a committee hearing and public hearing for this. All right. No objection to the motion for this matter being referred to the proper committee. No objection. So this matter is referred to that committee. Okay, kayo na po mahala schedule this week siguro, no? Pag-usapan natin. Yes, Andito sir. po ako this week. Maybe by Thursday siguro. Sige po. So kung pwedeng, kung bawal ang half naked, sir, pwedeng full naked? Just kidding. Alright. Oy, maganda po itong policy na to, sir. Baka gusto nung tingnan yung modelo ng ng UAE. Yung hindi sila umiinom sa labas. Pag umiinom sila sa loob lang ng bahay. Maganda yun. Nung pumunta rin ako ng Nepal noon, walang umiinom. By culture, I don't think kung by law ito. Pero by culture and religion ata, hindi sila umiinom sa labas, boss. Hindi rin nagsisigawan. Iba yung kultura nila doon. Pero pagdating ko dito, nangampanya ako dito, grabe, nakahubad, tsaka grabe inuman, sabi ko. Hindi po talaga, maganda po talaga na malaya tayo sa ginagawa natin, pero kung sobrang laya, kung minsan nawawalan tayo ng disiplina eh. Kung nakikita mo yung mga kababayan mo na walang disiplina, kung minsan kailangan mo silang disiplinahin eh. Kaya maganda po yan. Yung pinsan ko si Joshua, lakas uminom nun eh. Tigas ang ulo nun eh. Sabi ko, huliin nyo itong mokong na ito kapag nagwawala-wala itong mokong na ito. Kasi kapag walang disiplina, hindi talaga maganda kasama eh. Kahit love mo yung tao. Hindi po talaga. Mga kababayan natin, huwag masyadong uminom at magwala. Pag nakakainom pa naman, nagwawala, tapos agub-ubor. Magbabato-bato sa bahay. Tapos kung minsan ang ugali natin, mga taga-probinsya, alam mo yung kukuha ng kutsilyo, parang tapang eh, no? Pangit yung ganun. Pangit yung mga ganun. Tapos pinapahuli sa pulis yun eh. Di ba, sir? Ikulong muna kahit magdamag lang. Maganda po yun. Pag sinabi po nating public place, public areas, magiging piloso po yung mga yan. Sabihin nila, private area naman dito sa veranda namin Pwede siguro nating gawin na pag nakikita mula sa public, nakikita ng public mula sa daanan, pwede siguro sa loob ng bahay. Tapos dagdag rin natin yung bawal lumabas. Pag lasing na lasing ka na, bawal ka nang lumabas. Nalasing na lasing sa lansangan, naghahamon ka ng away, namamara ng mga sasakyan. Mga ganun eh. Tapos nagbabato ng bato sa bahay. Huwag ganun. Tapos nagyayaya ng suntukan. Kukuha ng kutsilyo, wag. Yun yung mga dinidisiplina. Dapat huliin natin yung mga yun. Okay? Ano pang bawal? Yung mga nakahubad na nagiinuman na nakikita mula sa lansangan, sir, no? Maganda yun. Ang boring din naman kasi dito sa probinsya eh. Kung minsan eh, ang hirap magsaka, magkuman. Anong gagawin mo sa hapon? May inuman sila. Mas naumpisan mo kasi mag-inom, ang sarap na yung mga susunod na gabi-gabi eh. Pero kung minsan kailangan lang didisiplina yan eh. Alright? Okay, sige, maganda yan. Supportado natin yan. Alright, so the measure is referred to the committee. And asahan po ninyo, public,
na magkakaroon tayo ng hearing this week at kung gusto niyo pong makisali sa diskurso, pumunta po kayo dito sa ating session hall. At yung mga relevant na mga taong, opisyalis, at mga stakeholders sa ating bayan, makakaasa po kayo na makaka-receive ng invitation. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Presiding. So we may now proceed to the second one. This proposed ordinance must focus on morality, public order, and community standards. So with this, Mr. Chair, I move to enact an ordinance prohibiting the act of being topless or half naked in the public places in the municipality of Reina Mercedes. Like what you have discussed, we already have an idea on that. Yes. Okay. Same motion po, na-refer natin sa committee. Alright, no objection, it is referred to the committee. Kasama po ba yung half naked, yung ano kapag bottom naked? Pag bottomless. Si Renzel, ang protocol namin kapag nagiinuman, sabi ko, kapag nag-topless ako habang lasing, okay lang, wag mo akong pigilan. Pero kapag inumpisan ko nang tanggalin yung pambaba ko, doon mo ako pigilan. Alright, so mga kababayan, bawal mag-topless or half-naked in public places. Yung nakikita from the public siguro, baka kapag mayroong construction sa tapat ng bahay nila, kahit nasa loob ng bahay, baka naka-topless yun. So sabihin nila, kasama yun. Hindi natin alam, tignan po natin. Alright, idol natin si si Mr. Ramulya. Bawal ang topless. Alright, okay. Okay, so the matter is referred to the committee. Mr. Chairman, I move also to recognize again the chairman for the third business for today. An ordinance regulating the use of videoke machines and other amplified audio devices in the municipality of Reina Mercedes. May I, Mr. Chairman, I move the chairman be recognized. Thank you very much, sir. The next ordinance is an ordinance emphasize the need to protect the public from health risks, stress, and disturbances caused by excessive noise, particularly in residential areas. So with this, Mr. Chair, I move to pass a resolution authorizing, an ordinance regulating the use of videoke machines and other amplified videoke devices in the municipality of Reina Mercedes. Okay. Madalas po yan na reklamo kapag maingay ang kapitbahay sa gabi, sa videoke. No? Regulate natin yan. Tsaka yung nag-ooperate ng KTV. At saka may mga nadali tayo dyan mga KTV at saka baka meron pang nakaakibat na ang tawag doon, lodging, mga chicks, ayun, mga topless yun sa second dance. Alam mo, Secretary. Alright, okay. Magiging napakabanal na natin dito sa bayan natin. Wala nang bisyo dito. Wala nang inuman. Walang topless. Walang mga KTV bars. Diyan tayo madadali. Alright, mga KTV bars. I-rate tayo ng NBI. I-rate tayo ng NBI. O yung mga may KTV bar dito sa Reina Mercedes, huwag kayong magbugaw ng mga babae, ha?
ma-raid kayo ng NBI dyan, tsaka mga pulis. Tsaka kayo, wag kayong magmariwana sa loob. Pag chinek-in nyo pa yan, pag grenade kayo ng NBI, patay kayo dyan. Okay? Tsaka wag nyo ako idadamay dyan, ha? Pag KTV lang, video okay lang, di ba boss? Sa loob lang ng ng restaurant. Tapos wag masyadong malakas na maririnig sa labas. Okay? Inuman lang. Chancing pwede? Table pwede? Pero bawal kiss. Bawal sexual favors, ha? Bawal drugs. Bawal marijuana. Bawal mag-private room. Kasi kapag nag-private room ka, iba nang ginagawa sa private room, eh. Ha? O, bawal check-in. Kung galing sa club, tapos pupunta ang check-in. Pag sinundan kayo ng pulis doon, patay kayo. Alright? O, bawas-bawas lang sa bisyo. Mag-girlfriend na lang kayo, di ba? O mag-asawa. At least yung asawa, ayun, pagsisilbihan ka pa. Mamahalin ka pa ng totoo. Pag-ibig ang hanap. Merong may nag-offer sa akin ng babae. Tinanggihan ko, buti na lang malakas ang pananalig ko sa Panginoong Diyos. Ang sagot ko sa kanila, pag-ibig ang hanap ko, sir. Pag-ibig ang hanap. Dapat pag-ibig ang hanap natin, okay? Pag-ibig. Yun lang ang tanging standard kapag ilalapitan kayo ng tukso. Love is the answer. Alright, Mr. Esteban, tama po? So we have the last one. Ang pagpapatupad ng curfew hours 10 p.m. to 4 a.m. para sa mga minors 18 below ay we focus po tayo sa pagtutuwid at hindi pagpaparusa alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act RA 9344 dito sa ating bansa. So it is, Mr. Chair, may I move to pass an ordinance instituting a curfew hours for minors in the municipality of Reyna Mercedes. At pansin po natin, Mr. Presiding, lahat po nang na-discuss natin dito na proposed ordinance, usually, parang popular na po tayo rito. Laging ginagawa na po ng ating mga barangays, sa barangays. So it's just a matter of kung na lang siguro. Implementation later on. Opo. Alright. Tama po kayo dyan, sir. Safe naman itong bayan natin. Kapag magja-jogging ka ng umaga, safe, walang mga away sa'yo. Pag makipag-inuman ka lang talaga, kapag lasing yung kainuman mo, magwawala yung kasama kainuman mo. Alright? Okay, sige. Yung item 1, 2, 3, and 4 ay referred sa committee chaired by Honorable Esteban. And they have passed the first reading. Alright? Next matter, sir. Mr. Chairman, I move the Secretary directed to read the next number 5 for the business for today. Yes, Mr. Presiding. Ang panglima, a resolution authorizing the local chief executive, Honorable Attorney Maria Lourdes Pires Piso Saguban, to sign and enter into a tripartite memorandum of agreement with the Department of Agriculture Regional Field Office 2, represented by Regional Executive Director Rosemary G. Aquino, and the Reyna Mercedes Farmers Agriculture Cooperative, represented by its General Manager, Mr. Charles Anthony B. Josue, relative to the implementation of corn banner program in the municipality of Reyna Mercedes. Mr. Chairman, the chairman of the Committee on Agriculture wants to recognize. Honorable Bawa is recognized.
next. Okay, maraming salamat po sa ating presiding officer and our floor leader. So, hindi kami di Chairman ng Agriculture, isang pag-i-sponsor sa isang resolution na kasama sa agenda ngayon. So, I move to pass a resolution authorizing the local Chief Executive, Honorable Attorney Maria Lourdes P. Respicio Guban, to sign and enter into a tripartite memorandum of agreement with the Department of Agriculture, Regional Field Office number 02, represented by Regional Executive Director Rosemary G. Aquino, PhD, and Real Mercedes Farmers Agriculture Cooperative, RMPAC, represented by its General Manager, Mr. Charles Anthony B. Josue, relative to the implementation of corn banner program in the municipality of Real Mercedes. Ano po ito, sir? Passage ng first reading or passage na mismo ng resolution na yan? Can you allow us, Mr. Chair, to read the content of this MOA and resolution? O sige po, bigyan nyo na lang po kami ng kopya ng Memorandum of Agreement at ng resolution. Pero, staff, paki-reproduce po. Sige, i-defer po natin yan ngayon at balikan po natin mamaya. Let's proceed with the next item, sir. Okay. Ang panganim ay resolution authorizing Attorney Maria Lourdes P. Respicio Saguban, Municipal Mayor, to sign and execute in behalf of the Municipal Government of Real Mercedes a memorandum of agreement with the Social Security System represented by walang pangalan, relative to the contribution subsidy provider program for the enrollment of barangay health workers and barangay nutrition scholars in the municipality of Real Mercedes. Valedictorian, I presume? Thank you so much, Mr. Chair. It is my honor to sponsor a resolution to authorize the Honorable Mayor Attorney Maria Lourdes Respicio Saguban to enter into a memorandum of agreement with the Social Security System, Kawayan City branch, under its contribution subsidy provider program. This measure aims to extend Social Security coverage to our barangay nutrition scholars and barangay health workers, our dedicated frontliners in delivering basic health and nutrition services in the community level. Through this program, Mr. Chair, the local government unit of Real Mercedes may subsidize the Social Security System contributions, granting them access to essential benefits such as sickness, maternity, disability, and retirement. This is a meaningful step in recognizing their service and ensuring their welfare. So in supporting those who care for our communities, we also strengthen our entire local health system. In view of this, Mr. Chair, I respectfully seek the approval of these honorable members of the Sangguniang for the passage of such resolution. So moved, Mr. Chair. Do we have a copy of the resolution and the agreement? I move, Mr. Chair, the Secretariat furnish its members a copy of the draft resolution and memorandum of agreement. Mamaya na ulit, i-reproduce muna natin. Alright, balikan po natin ito. Meron na ba... Okay. May kopya na ba tayo ng resolution at ng agreement? Okay, sige. Baby girl, paki-reproduce na rin yung resolution tsaka yung agreement. Balikan natin mamaya itong bagay na ito.
Okay, let's go to the number 7. Ang pangpito, resolution adopting the Social Protection and Development Report or the SPDR for calendar year 2026 to 2028 of the Municipal Social Welfare and Development Office of the Municipality of Reyna Mercedes. Number 1. Mr. Chair, with regard to the resolution adopting the Social Protection and Development Report or the SPDR, the Social Protection and Development Report for the Municipal Social Welfare and Development Office of the Reyna Mercedes Isabela highlights the local government's effort to provide a safety net for vulnerable sectors. Below is a structured overview of the typical components and recent activities included in such reports for the municipality. Our core programs and services. The Municipal Social Welfare and Development Office, Reyna Mercedes, focuses on government to client or the C2C, G2C services to assist individuals and families in crisis. Whether the financial assistance or the AICS, provision of medical, bullier, and transportation assistance for individuals in extreme difficulty. Next is the protection for vulnerable sectors like senior citizens, issuance of purchase booklets and mobility assistive devices. For the PWD or the persons with disability, the issuance of ID cards for RA 9442 benefits and rehabilitations. For solo parents, registration and issuance of IDs under RA 8972 to access specialized government benefits. And child and youth welfare for the monitoring of daycare centers and early child care development, or the ECCD, and the intervention programs for children in conflict with the law, or the CICL, through the Local Council for the Protection of Children, or the LCPC. The strategic initiatives. The recent reports emphasize alignment with the Bagong Pilipinas campaign focusing on efficiency and rapid response. For the ECT or the emergency cash transfer, coordination with the DSWD for immediate cash aid to family affected by calamities, agriculture disruptions, bypassing traditional bureaucracy delays. For the service delivery capacity assessment, the Reyna Mercedes participated in the recent assessment to evaluate personal commitment and identify areas for system enhancement in social service quality. Legal and case management, also with us, the programs and services, preparation of social case study reports which are mandatory for residents seeking educational scholarships or specialized medical aid for the agencies like SWAG, the PCSO, or CHED, and the disaster risk reduction and social protection. Given the municipality location, social protection is heavily integrated with disaster resilience. For the preemptive evacuation support, management of evacuation centers, and psychosocial support for the displaced families. For the livelihood rehabilitation, the post-disaster programs aim at restoring the living conditions of affected farming and fishing communities. Mr. Chair, Council members, I urge for the passage of this resolution. A resolution adopting the Social Protection and Development Report, or the SPDR, for calendar year 2026-2028 of the Municipal Social Welfare and Development Office, or the MSWDO of LGU Reyna Mercedes. Thank you, Mr. Chairman. Pwede po ba natin makita yung report at yung draft resolution, please? I have the draft resolution. Tapos yung report po, Mr. Presiding. Ito po kasi yung... Mahaba po ba yun?
paki-reproduce po ng report para mapag-aralan ng mga members ng council. Sa data report po, Mr. Presiding, nag-consolidate po sila, pero inintay po namin, hindi umabot po kanina. Alright. The resolution seeks to adopt the report itself. So, Yes po. the voice ng report is magiging boses ng council. So, prudent lamang na mapag-aralan namin kung ano yung i-adapt namin. So, kung hindi po available ngayon, pwede natin i-defer next time. Wala pong objection doon? I-defer natin sa Monday, right? Yes po, Mr. President. Okay, sige. Para pag available na yung report, para alam namin kung ano yung ina-adapt natin. Yes po. Yeah, buddy. Alright. Wala pa kasing report nila. Bumalik po tayo sa matter number 5 ng business of the day, tungkol sa resolution authorizing the mayor to enter into a memorandum of agreement with the SSS. No, hindi. Yung tripartite, meron na pong resolution draft? Wala pa. Alright. Next time, staff i-anticipate nyo ito, staff. Kung ano yung business of the day, i-anticipate nyo yung mga draft, i-reproduce nyo kaagad. Can I get your word, Doris, na next session is hindi na tayo in the middle of the session nagre-reproduce? I-anticipate ninyo yung mga draft resolutions at saka yung mga agreements, mga attached papers. Alright? Yes, Mr. President, on behalf of the Secretary, Office of the Secretary, I will i-instruct ko na lang po yung ano. But, Mr. President, yung mga proponent idalay nyo katap na may tatay katapos naman. Alright. Punta po tayo dito sa measure number 6, authorizing the mayor to enter into a MOA with the SSS. Meron na po kayong kopya ng Memorandum of Agreement at meron din po kayong kopya ng resolution na gustong ipasa ngayong araw na ito. Pag-aralan po ninyo at kapag meron po kayong katanungan at kung meron kayong mga formal amendments na gustong i-effect doon sa resolution, magsabi po kayo.
Alright, sino po yung proponent ng resolution na ito? Mr. Valedictorian Honorable Apostol. Baka gusto niyo po kaming bigyan ng summary ng resolution na ito at ng laman ng Memorandum of Agreement para lang magkaroon ng context yung ating mga miyembro kung meron silang mga katanungan. Thank you so much, Mr. Chair. So, just to give an overview or a bird's eye view of what this program is all about, Mr. Chair. The Rural Health Unit, together with the municipal mayor, have decided to subsidize the social security system contribution of all barangay health workers and barangay nutrition scholars in the municipality of Reyna Mercedes. Actually, we have a total number of 108 BNS and BHW, but only 106 are eligible for this program, Mr. Chair. Yung dalawa po kasi natitira are already senior citizens and are no longer eligible for membership in the SSS. So this 106 eligible is a subsidized po sila ng RHU at ng local government unit for 6 months this year, starting this 7 months rather, starting on June until December of 2026. The subsidy is amounting to 760 pesos per month for 106 beneficiaries, Mr. Chair. And for the plan, Mr. Chair, is that for 2027, this budget will be included in the RHU MOOE for 2027. And meron din po silang PhilHealth Capitation Fund, so they assured us na magkakaroon yung this can be sustained for the next for the coming years, Mr. Chair. This is not the first time, Mr. Chair, na nagsasubsidize po tayo ng SSS coverage. We already did this sa ating mga job order employees in the LGU since hindi po sila maka-avail sa GSIS. So, since SSS is a GOCC, sinubsidize po ng LGU ang kanilang SSS coverage po, our job order employees. Alright, great job. May mga question po ba mula sa members ng council tungkol dito? Mr. Galabay, sir. I like Mr. Galabay. I like you, sir. Thank you, Mr. Chair. I would like to state, Mr. Presiding, that I support the noble purpose of this proposed measure with the Honorable Apostol. Just a clarificatory, Mr. Chair. Itong contribution ba, SSS contribution, ay full subsidized by the LGU or may counterpart itong mga BHW-BNS? According to the SSS and the municipal mayor who met last Friday together with all BNS and BHW, they will be fully subsidized, 760 per month. So if that's the case, kailan po yung mag-uumpisa itong programang ito, Mr. Proponent? Like I mentioned, Mr. Chair, it will start by June of this year until December. Since wala po tayong allocation for the entire year, but nakagawa po ng paraan with the existing MOOE, other MOOE, plus the PhilHealth Capitation Fund to cover the subsidy for 2026. Yun lang po, Mr. Presiding. Maraming salamat, Mr. Galabay. Meron pa po ang mga katanungan? Okay, maganda po ito. Para po sa information ng ating mga kababayan, kapag nagtatrabaho po kayo, usually may dinededuct po sa inyong sweldo. Para sa GSIS, kapag public ka nagtatrabaho sa gobyerno, at kapag privado naman, SSS. May contribution ka bilang empleyado, tapos may contribution yung amo mo. Pero kapag negosyante ka or self-employed, ibig sabihin lang ng self-employed, sariling racket mo yun, ikaw, 100%, ikaw ang nagko-contribute kasi wala kang amo eh. Magko-contribute ka sa SSS at saka sa SSS, hindi sa GSIS. Yun. Required ata ng batas yun eh. Hindi ko alam kung voluntary kapag self-employed. Required ata kapag empleyado ka. Pero kapag self-employed at saka business owner, voluntary ata. Parang, no? May mga benepisyo po kapag
enroll kayo sa SSS o GSIS. I can speak for SSS kasi yung mga negosyante dyan na may mga empleyado, alam nila yan. Pag nabubuntis, yun, ang sarap mabuntis. Ilang buwan din ang libreng sweldo. Alright? Kapag gustong umutang, ayun, makakautang. At saka kapag nag-retire ka, may makukuha kang pera. Yun. Yung mga barangay health workers natin, hindi po kasi sila sa payroll ng government. Tama po? Parang tinatrato silang mga self-employed, mga kinokontrata ng ating LGU. Tama po, no? Parang volunteers ang dating nila sa barangay level, Mr. Chair. Alright, parang volunteer. Kumikita, pero walang SSS. Kaya minabuti ng ating mayor na yung LGU natin ang magbayad sa kanilang SSS. Para kapag buntis, may libreng sweldo. Kapag mangungutang, may panguutangan. Kapag magre-retire na, sapat ang ipon para may pensyon. Sa ibang bansa, ang arrangement nila pagdating sa social pension bossing, sa Amerika ata parang 401k, mga ganon. Instead na ibibigay mo yung retirement funds mo sa isang government fund na malaki like SSS or GSIS, ang ginagawa is mag-open ka ng sarili mong investment account na pag naglagay ka ng pera doon, maglalagay ng pera, tax-free, mabubuhay siya, mag-grow siya on itself. Kung minsan nga, kapag i-compute mo yung future value ng contribution mo sa mga pension funds, mas mataas yun kapag in-invest mo siya sa isang conservative na investment fund. So kapag in-invest mo siya sa isang investment fund na nagre-return ng 4%, 5%, or 10%, mga ganon, mas malaki yung ipe-pension mo kapag inipon mo na lang doon sa mga ganon na fund kaysa yung ibibigay sa'yo in the future ng mga national pension funds. Kaya sa Amerika, ganun ang ginagawa. May mga 401k na tinatawag. May Roth, hindi ko rin alam. Medyo complicated, pero hindi sila centralized sa isang funding. Ang ginagawa na lang is, mag-open ka ng sarili mong investment fund sa isang broker, automatic may contribution ka dun, at may contribution din yung boss mo. Hindi mo magagalaw yun. Ikaw ang bahala kung saan mo i-invest. And most of the time, yung returns nun is greater than the makukuha mong pension in the future. And maraming nakikinabang dun. So, para sa kanila, mas wise yun. And para sa akin, mas maganda rin yun. Parang maganda yun na national policy. Kasi ang nangyayari po kasi ngayon, halimbawa, merong mga pension funds sa ibang mga sovereign pension funds sa mga iba't ibang bansa at mga states sa Amerika, kapag i-compute mo siya, parang nauubos yung pera sa corruption kinokorrupt So kapag i-compute mo yung future obligations nila at saka yung amount ng funds tapos yung estimated returns nila, hindi kaya, mababankrupt siya in the future. And nangyari yan. Nangyari yung mga funds na nababankrupt during difficult times in the past. Hindi lang natin alam masyado sa Philippines pero sa ibang bansa nangyayari yan. Kapag naiipit na talaga yung nation, doon nangyayari yung mga pension funds na katulad na ganyan. So yun lang yung thoughts ko about sa mga SSS and GSIS. At totoo rin po yan na meron talagang corruption din sa mga ganitong funding. Especially, may mga naririnig, chismis lang, speculation lang, since meron silang investment mandate, kapag mga ganyan na may hawak ka na malalaking funds in the billions of pesos, dapat conservative ka dyan Dapat sa mga listed lang na funds. Pero kung minsan ini-invest nila sa mga negosyo ng mga kaibigan nila Meron ang nag-i-invest sa Bitcoin Meron atang nag-i-invest din sa pyramid scheme. Di malulugi talaga yung pera ng gobyerno. Tapos kapag nag-invest, may cut pa yung mga commissioner. So yun. Kapag sinecentralize mo talaga ang malalaking pera, centralize din ang corruption, mas madaling mag-corrupt. Anyway, well, good job. Good job, Sir Mayor, Madam Mayor, na i-subsidize natin yung mga SSS contribution ng ating mga barangay health workers. Yeah, buddy. Alright, so since may motion na ipas tong resolution na ito, authorizing our mayor to do that through a memorandum of agreement, sa lahat po na sumasang-ayon sa resolution, may kopya po kayo ng draft ngayon. Pasabi po, ay! Sa lahat ng hindi sumasang-ayon sa pagpasa ng resolution, pasabi, nay!
ang resolution po ay pumasa. Mr. Barangan, sir. Okay, thank you. Mr. Chairman, I move that the Secretary be directed to read the next item of our business for today. Punta tayo sa next item, Mr. Secretary, Wala. tungkol sa I think meron na tayo ng draft resolution ng ating agriculture number 4. Mr. Presiding, kanina po kausap ko lang yung one of the staff ng sa office ng secretary. Last week, hindi nila na-drop yung pala dahil busy sa packing and repacking of yung rice na distribute. So, they promise na for the next session, pasulpot-sulpot lang kasi yung pagpunta nila dito sa taas po, Mr. Presiding. In behalf of the staff, the office, pasensya na lang po. Sige po, so ipapas ba natin ito o hindi? I-defer muna natin? Kung maaari lang sana, Mr. Chair, habang wala naman yung resolution, pwede bang basahin kung ano yung nasa Memorandum of Agreement? Kung wala po tayong draft resolution, sir, hindi po natin Okay, pwedeng sir. ipasa today, sir. Baka iba ang maging laman. So, move na lang for the second schedule of session. Habang wala pa yung resolution. Alright, wala naman nagbamadali, no? Alright. Saka na lang po natin talakayin to sa susunod na session. Okay? Mr. Secretary, can you ensure that, sir, na sa mga susunod na session natin is maiwasan na natin yung mga reproduction tsaka ma-anticipate natin na ready yung mga ganitong draft? Alright. Yeah, buddy. Alright, Mr. Barangan, sir. Okay, Mr. Chair, I move that the Secretary read the next item. For the next item, ang RC, tayo ng business, wala po. Proposal business for the second and third, wala din po. For the other matter, wala din po. Meron po ba kayong gustong talakayin ngayon na ibang bagay na wala sa ating calendar of business? Mr. Galabay, sir. Thank you. I like you very much, sir. Maraming salamat ulit po, Mr. Presiding. Under other matters, Mr. Presiding, gusto ko pong talakayin sa ating pong plenaryo regarding po sa distribution ng ating ayuda sa ating mga non-SOC pen, Mr. Presiding. Sapagkat itong pong maganda po yung programa ng ating pong local government unit, ngunit may mga non-SOC pen po, Mr. Chair, na hindi po nakasali sa listahan. Kaya marami po yung actually nag-i-inform sa akin personally, na hindi po sila kasali sa listahan. So, ang pakiusap ko po dun sa committee chair ng social welfare. Ano yung committee yon? Kung sino po yung committee chair, na pakitignan po kung paano po natin po sila ma-accommodate para mapagbigyan po lahat ng ating mga kababayan, mga senior citizens, na kung saan sila po ikasali sa non-SOC pen, Mr. Chair. Mr. Presiding. Nung nag-distribute po tayo, andun po yung mga personnels po na kumukuha po ng datos na hindi nakatanggap na non-SOC pen, and they will apply for the grievance po kung bakit po hindi sila na-include sa listahan po ng non-SOC pen. Siyempre, the local chief executive will make solution po para sa mga hindi po at tignan po nila kung ano po yung reason kung bakit wala po sila sa list. Ina-advise ko po ang mga kababayan natin dito sa Reyna Mercedes. Alam ko po, every time na may nagdi-distribute ng mga ganitong ayuda, ay may reklamo po kayo. Okay lang po magreklamo. Halimbawa, yung social pension, tapos yung bigas lately. Pero ito po ang problema ko kasi. Pag sinabi ko kayong pumunta kayo ng session at hearing, pumunta kayo. Para masabi nyo yung detail ng reklamo nyo. Ang problema po kasi ay kinakausap nyo kami ng privado sa hindi official na avenues. Ano po ang problema nun? Pagdating namin dito sa session or sa hearing,
Kapag magtatanong kami at mag-i-inquire kami, hearsay yung sasabihin namin. Chismis, hindi galing sa inyo eh. At hindi nila mako-cross-examine eh. Kung minsan, para kaming tanga, hindi pala totoo yung sinumbong nyo sa akin. Di ba? Ilang beses na ako napahiya dyan eh. Hindi pala totoo. Para kaming tanga na nagwawala dito sa session tsaka sa hearing, hindi pala totoo. Di pinasubo nyo ako. Kaya, parati ko kayong iniengganyo na pumunta dito. Pag nandito sana kayo ngayon, sasabihin nyo sa akin yung detalye. Sasabihin nyo ngayon ng detalye at komprontahin natin yung tao ng diretsya, di ba? Halimbawa, general lang yung reklamo ninyo. Dinala ko yung reklamo ninyo tulad last time. Which is, parati kong ginagawa before, right? Kapag may reklamo kayo, sinasalang ko dito. To some extent, may success tayo kasi natatanong natin yung mga tao na involved. Pero ang dali magpalusot on their part eh. So halimbawa, kapag sinabi ko, meron daw hindi nakapasok sa listahan ng senior citizen beneficiary o sa mga bigas beneficiary. O ano ba yung sistema mo ng pagsulat? Siyempre, kapag may inimbitahan kang resource person dito, bobolahin ka lang nun. Kasi hindi ko naman pwede kang bolahin nun. Pwede nagsasabi siya ng totoo or pwede kang bobolahin, hindi po ba? Pero hanggang dun na yun, tapos na. Pero personally, as ikaw na nagre-reklamo, sa tingin mo satisfied ka dun o hindi? Hindi ka satisfied eh. Kasi alam mo may specific concern ka, di ba? Dapat pumunta ka sa hearing, pumunta ka sa session para yung specific na reklamo mo, yun ang itanong natin sa kanila. Bakit itong tao na to, si XYZ, hindi mo sinama? Anong specific circumstance, bakit hindi mo sinama? Ganun dapat. Meron tayong grievance mechanism. Pwede pa rin natin tanungin dito. Halimbawa, kapag hindi kayo nakatanggap ng bigas, ngayon, dadalhin ko dito ngayon, wala kayo dito, hindi ko kayo makausap. Alam na masasabihin ko, walang hindi nakatanggap ng bigas. Ay, merong mga hindi nakatanggap ng bigas na hindi tama. Ano bang sistema nyo ng pagtanggap? Mag-aaway ako, mga away ako na hindi ko alam yung detalye. O, madali lang magpaliwanag, ganito po yung sistema, maayos po yung sistema. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Kasi wala akong pang-kompronta sa kanila. Kasi kapag nandito sila ngayon, sasabihin nila, hindi ako sinama. O bakit hindi mo sinama itong si XYZ? O ba't di siya kasama? O sasagot siya ngayon. O dapat po, entitled po ako kasi senior citizen ako dahil indigent ako. O bakit wala ka bang certificate of indigency? Hindi ka ba binigyan ni barangay? Ganon. Ganon yung questionan para matanong natin si barangay, matanong natin yung department head, ba't hindi siya nakasama? Matanong natin yung mga specific na tao. Kaya mga kababayan, huwag nyo kami masyadong ipasubo na kami parating tumataya dahil nakakapikon din eh. Sumbong kayo ng sumbong, inaasahan nyo na ipaglalaban namin kayo at tinatry namin yung best namin na ipaglaban kayo. Pero kapag nagsisigawan na kami dito sa council, kami lang yung sumisigaw. Pero hindi ko kayo kasama. Ako yung napapasubo, ako yung nakakasuhan eh. So nagsisinungaling pa pala kayo kung minsan. Itaya nyo rin yung sarili nyo kasi. Kung gusto nyo ng solusyon, itaya nyo rin yung sarili ninyo. Kami lang ang tumataya eh. Si Mr. Galabay tumataya. Ako tumataya ako. Itaya nyo rin yung sarili ninyo eh. Magkakakampi tayo eh. Kung meron kayong gustong pagbabago, meron kayong gustong mangyari, sama-sama tayo dito. May totoong oposisyon dito sa council, di ba sir? Ang ganda kapag ganun. Magkakasama tayo dito. Kaysa kapag lumalaban kami dito, nagsisigaw kami dito, wala naman kaming totoong kakampi. Walang nagbaback up ng sinasabi namin. Sila, dami nilang kakampi nilang administrasyon, di ba? Ganun naman talaga dapat ang diskusyon eh. May opposition, may administration. Kakampi nilang administration, meron silang department head na resource person, may tauhan mula sa gobyerno, may mga staff, merong nagpapaliwanag on their side. Pero sa ating side, walang nagpapaliwanag. Atake lang kami ng atake, secondary information lang alam namin. Kaya ang hirap ng mga hearing. Ang hirap lumaban kapag kami lang, secondary information lang hawak namin. Kaya kapag sinasabi ko sa inyo mga kababayan na nagsusumbong kayo sa amin at pumunta kayo sa session, pumunta kayo sa session! At pumunta kayo sa hearing! Last time, meron dito yung napag-usapan natin doon sa irrigation, pabalik-balik sa akin. Yung napag-usapan natin nung hearing, ginawa mo na ba? Hindi pa ginawa. Meron, limitado lang po ang kaya namin gawin. Ipaglalaban po namin kayo. Magkakakampi po tayo dito. Pero tulungan nyo din ang sarili ninyo. Ang laban na to ay hindi ko lang laban.
Hindi lang laban ni Mr. Galabay, hindi lamang laban ng kung sino mang oposisyon dito sa council natin. Laban nating lahat ito. Kung gusto natin may mangyari, sama-sama tayo, pumunta kayo dito sa council at gawin ninyo yung part ninyo. Ang trabaho namin ay pakinggan kayo, i-take up at i-discuss at i-promote at i-push at i-publicize lahat. Yun. Pero kapag may specific nang kailangan gawin, mag-participate kayo. Halimbawa, doon sa irrigation last time, mahirap kasi yun. Kasi yung mga solution doon, kailangan mo magkaso, mga ganon. May mga ibang solution, harangan mo lang yung daan. Wala naman siyang ginawa kahit na isa. Anong garot ang gagawin namin? Nagawa na namin ang lahat. Nag-hearing na kami. Pinagalitan namin lahat ng tao. Gumawa kayo ng hakbang sa part ninyo. I-pressure nyo sila. Alam naman ako pa bubuhat ng kahoy. Ako pa mismo maghaharang sa daan. Rinis ko na masyado yung sarili ko. Itayan nyo rin yung sarili ninyo. Ganon din po mga kababayan. Kung sa tingin ninyo na hindi kayo nabibigyan ng mga ayuda, ng mga pensyon, ng tupad, ng bigas, pumunta kayo dito, magsalita kayo dito at kakampi nyo ako. At marami kayong kakampi dito. Feeling ko talaga, gusto naman talaga natin tulungan ng isa't isa kasi eh. Huwag kasi kayong matakot. Ang kaunlaran na mararamdaman nyo dito sa mundong ito ay katumbas din ng tapang ninyo na kunin yung kaunlaran na yun eh. Kung takot din kayo kunin, hindi nyo talaga makukuha. Alright? O yun po. Yun. Okay? Actually, excited talaga ako na sinabihan ko na nga si yung gustong tumakbo na mayor next time dito sa bayan natin eh. Sinabi ko na, ang dami niyong reklamo, hindi ba? May away-away kayo kung minsan nakakarating sa akin o hindi. Marami kayong sinusubong sa akin, alright. Walang problema, dadalhin ko lahat ng mga reklamo ninyo. Dadalhin ko sa session, dadalhin ko yung question. Pero every time na pinapapunta ko dito sa office, bago mag-Monday, walang pumupunta. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, mag-build up na kayo ng, kung meron mang gustong tumakbong opposition dito next election, gather na kayo ng vice mayor nyo, sanggunian, mayor, at mga kung sino mang gusto nyo yung opisyales. At sila ang isalang nyo dito. Sila ang magdala ng concern ninyo. Dahil nandito naman kami, nasusuportahan sila. Alright? Explicit na ako Lahat ng oposisyon dito sa bayan natin, huwag kayong magtakot. Ito ang avenue ninyo. Wala kayong ibang lugar para iparinig yung concern ninyo, kundi ito, session. Ito yung formal, ito yung tama. At during committee hearings. Hindi yung chismisan sa inuman, hindi yung bulong-bulungan. Dahil pangduwag lang yun. Hindi ninyo kaharap yung kalaban ninyo. Harapin ninyo yung magiging kalaban nyo. Harapin ninyo yung mga staff ng administrasyon dahil kayo yung oposisyon eh. Ngayon, ang hirap makipaglaban ngayon. Sumbong sila ng sumbong. Alam nga namang sigaw kami ng sigaw dito ni Mr. Galabay at kung sino mang opposition dito na wala namang kaming kakampi, para kaming tanga. Tapos ang daling pasinungalingan ng sinabi namin kasi second hand info lang, di ba? Itayan ninyo yung mga sarili ninyo. Nagtataya kami ha. Tinataya ko yung sarili ko. Willing ako. Loud opposition ako dito. Alam ng tao na opposition ako at gusto kong mag-oppose talaga. Halos lahat gusto kong i-oppose. Pero wala akong magawa. Every session, every hearing, mag-isa lang ako. Kaya nakikisama na lang ako eh. Kung minsan bad trip lang ako, dun lang ako kumukontra ng konti. Pero mas masaya sana kung nandito kayo every session and hearing kasi public ito. At saka yung mga gustong kumindidato next time, pumesto kayo dyan, sumigaw kayo dyan sa likod. Mag-participate kayo, makipag-away kayo. Dahil may kasama kayo dito sa session, yun ang gusto natin. Kasi sinubukan ko na yan nung first month ng di ba? Nung pag-upo ko. Laban, walang nangyari. Walang nangyari kasi mag-isa lang ako. Ang lakas ng administrasyon eh. Huwag kasi kayong sumuko. Wala na, kung totoong wala kayong nakukuhang ayuda, bigas, o ano man, wala nang mawawala sa inyo eh. Mabait naman ang mga tao dito sa Reyna Mercedes. Hindi naman kayo sasaktan yan. Alright?
Marami pang mga halimbawa, nag-aalala sila about sa tobacco excise tax. Na-release na daw ata yung tobacco excise tax. Hindi ko alam kung na-release na sa treasury natin. So pag-usapan natin yun O halimbawa, ito tobacco excise tax. Pwede kayong pumunta ngayon dito kahit pa hindi natin kailangan hintayin yung administration na gumawa ng sarili nilang version ng ordinance. Pwede nyo kausapin si Honorable Heribert. Pwede nyo akong kausapin. I-draft na natin. Tayo nang mauna. Para paglabanan natin yung ordinance nila at ordinance natin. Sabihin nyo na kung anong gusto nyo. Ganon! Magtrabaho din kayo, itayan nyo yung mukha ninyo. Ipakita ninyo yung galing nyo kasi may pagkakataon na maipapakita ang galing ninyo, especially sa hearings. Kung may bala kayong tumakbo next time na eleksyon. Halimbawa, yung tobacco excise tax. Binulungan na ako na lumabas na daw yung tobacco excise tax. Binigay na sa treasury. Siyempre, yung mga tobacco farmers ngayon, yung mga leader ng mga grupo ngayon, kailangan nyo nang mag-step up. Pumunta kayo during session or during hearing, kausapin nyo na kami, tulungan nyo na kami mag-draft ngayon. Itaya nyo na yung mukha nyo. Kasi isasalang ko kayo during hearing, magsalita na kayo. Kami na yung mag-i-initiative ng mga hearing kahit hindi, walang initiative galing doon sa administration. Pero kung hanggang bulong lang kayo, lumabas na yung pera, alam namang magpatawag ako ng inquiry na walang resource person. Ang resource person lang natin, yung treasury lang din na natanggap niya yung pera. Di tinutulungan ko lang sila mag-draft. Wala ring boses galing sa atin. Di ba? Mr. Number 1. Mr. Chair, may schedule po tayo ng Municipal Development Council meeting po. Pwede pong mag-join po kung sino po yung gusto po. Doon po yun, kasama po yung mga iba't ibang sector and barangay officials po. At malalaman po natin kung saan po natin ilalaan po lahat ng pondo po ng excise tax natin. Regarding may mga projects, financial assistance po. Mag-update po sila, the LCE, i-update po tayo. And then, sasabihin ko po sa lahat po ng members and sa inyo po para makapag-join po. Doon po, kompleto po tayo. Doon po natin desisyonan kung saan po dadalhin yung excise tax. I appreciate that, sir. Yes po. Alright, thank you so much, Thank you po, Mr. President. Thank you so much. Super appreciated yan. Alright, tingnan nyo si number 1 na ang tumulong sa atin, Alright. Yeah, di ba usually lahat ng ina-adapt natin na excise tax is ina-adapt natin yung development, right? So yun yung step, yun yung approach ng admin nag-uumpisa sa development. Pero it doesn't really mean na kailangan mo ng kung ano yung ina-adapt. Pwede ka rin actually sa side din So kung may mga gustong initiative talaga na gusto ninyong Okay, sige. Yun yung hinihingi ko sa inyo. Halimbawa, may reklamo rin daw sa tulay ngayon. Hindi ko tuloy alam yung details kasi tumawag sa akin yung Bombo Radio, gusto daw nila akong interviewin about sa reklamo sa tulay. May nagreklamo daw. Sabi ko, hindi nakarating sa akin yung reklamo na yun. Yun nga yung sinasabi ko, lumapit kasi kayo para pag-usapan. Halimbawa ngayon, gusto kong i-bring up yun, gusto kong mag-inquire. Hindi ko naman alam kung anong reklamo. Pinapunta ko sa Edsel, wala naman reklamo, sabi ng mga tricycle driver dun. Hindi kasi pwede na hanggang chismis lang. Ang pangit talaga na hanggang chismis lang talaga ang paraan natin ng pamamahala sa lipunan. Humarap talaga kayo. Kumprontahin ninyo kasi kung sinong in charge para may mangyari. Meron ba kayong balita, boss, about sa problema sa tulay? Wala. Wala, no? Wala Hindi ko tuloy alam kung anong mga problema. Tapos itong mga supporter ko naman, mapagalitan lang konti, magtatampo, ayaw nang lumapit. Diyos ko dahil. Okay lang yun. Walang problema yun. Ako nga mismo, sa office nga, parati akong nagagalit. Tuturuan nga kayo paano tayo
Di ba parang sa military din yan eh. Pagalitan mo yung mga tauhan mo para yung mission ninyo successful, di ba? Pero hindi mo sabihin magkakaaway kayo. Kampi-kampi pa rin kayo. Tinuturuan lang kayo ng technique para mas effective tayo. Kasi hindi pwede isa lang ang nag-ooperate, di ba boss? Maganda nga kung healthy yung opposition sa administration dito sa council natin eh. Para healthy yung discussion natin dito at healthy talaga yung governance. Okay lang na magsigawan tayo dito. Ibig sabihin, malusog yung demokrasya natin pag ganun. Wala lang personalan kasi. Palibasa kasi kapag kulturang chismosa na may personal kasi sa lahat eh. Walang personalan. Chill-chill lang. Ang daming risk. Actually, ang dami ko nang pinapasok na risk. Marami akong kaso. Feeling ko kakasuhan ulit ako eh. Basta ako bahala sa inyo, mga kasama ko. Bottom line is, sa mga kasama kong opposition, may reklamo kayo, samahan nyo ako dito sa loob ng session hall. Through the hearings and through the session. Para maipaglaban natin ng maayos. Ngayon tuloy, meron akong mga nakalista dito na reklamo ninyo. Hindi ko tuloy hindi ko mabanat. Wala akong detalye. Okay? Okay, ano pa? Yung hearing natin bossing sa sa barangay captain sa May 6. Monday? Ay, May 8? Sige po. Alright. So, totoo po yan. Bottom line is, I cannot stress this enough. Yung mga nadadala ko po na mga hinaing ninyo ay usually yung mga taong pumupunta sa office ko. At especially pag pumupunta dito. Mahirap po talaga magdala na nag-iisa kami. Na kami-kami lang. Mahirap magdala ng proposition. Wala ka pang detalye. Mr. Chair. Oh, Mr. Galabay, sir. Yes. Kalitan mo rin yung mga tropa natin, boss! For my last words, Mr. Chair, just for the record, regarding my manifestation of the non-SOCPEN senior citizens who was not able to receive the ayuda, 1,000 pesos, Mr. Chair. Yung aking pong manifestation, Mr. Chair, ay para ipaabot kasi yun po yung information na marami pong nag-message kasi sa atin. At sabi po, gaya ng nasabi ng ating pong committee chair ng social welfare, ang inyong pong mga pangalan, mga kababayan, mga senior citizens na hindi po nakatanggap ng ayuda ay nakapasok po sa grievance committee. Ito po ay pag-aaralan at hintayin po natin ang aksyon na mayor kung kailan po ito ibibigay sa inyo. Gusto lang po natin liwanagin, Ginoong Tagapangulo, ng lahat naman ng programa ng ating pong local chief executive ay sinusuportahan po natin. Kanya lang, meron po kasi hindi po maiwasan minsan na may mga left out pa. Kaya gaya po ng ating pong sinumpaan sa ating mga kabayan, tayo po ay magsisilbing boses nila dito po sa ating sangguniang bayan upang matugunan po ang kanila pong mga concern, ilang mga naing, para maging parehas, pantay-pantay po ang ating pong serbisyo sa ating mga kababayan. At sinusuportahan po natin lahat ang mga programa na kung saan ang mga pangunahing nabebenespisyuhan ay ang ating mga kababayan, anumang sektor ito, Mr. Presiding. Yun lang po at marami pong salamat. Sir Presiding. Number 1. Sir, with the answer to the query of our Honorable Galabay, yun nga po yung nasabi nyo kanina, na paano natin sila matutulungan na ipaglalaban kung hindi naman po sila nakiki-cooperate sa atin, nakiki-collaborate. Pumunta sila dito para magawan po natin ang solusyon, makita po natin kung ano po yung reason kung bakit po hindi sila naisama sa non-SOCPEN list at i-refer po natin sa agency na concern po at hoping na magawan po natin ng solusyon po, Mr. President. Thank you po sa lahat po. Sana pumunta sila dito, magpakita
para magawan po natin ng solusyon. Yun lang po, Mr. President. Okay na po tayo? Okay na po? Alright, sige. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat, Mr. Galabay, sa initiative mo, sir. Ang ganda nun, yung morning devotion natin every week. That's really nice. And, yep, yung mga ibang denominations, wag yung maramdaman na feeling left out kayo. Pwede kayo mag-participate. Pati yung mga atheist, pwede. Sa mga panahon na wala kami devotion, yun na yung mga araw ninyo, mga atheist, okay? Alright, nice one, Mr. Esteban, sir. Thank you so much sa marami mong proposals today. Ang ganda ng mga measure na yon. Thank you so much, Mr. Bawa, sir. Mr. Bawa, parang kino-contest mo si Mr. Kuntapay sa paitiman, sir. Ang gwapo-gwapo yung dalawa. Kayong dalawang pinaka-gwapo, boss. Mr. Esteban, sir. I would just like to invite everyone by Wednesday if you're available to Yes, celebration. Wala na daw pero masarap pa rin siguro sa So to those who are available by Wednesday, you may come for a lunch sa bahay. Alright, fiesta. Okay? Yes, sir. Alright, thank you so much, sir. Okay, thank you po. Thank you, Mr. Apostol. Thank you, Mr. Barangan, for, yeah, buddy. Thank you, Mr. Pascual, Mr. Sandman, Mr. Heribert, Mr. Kuntapay, Madam Laring, Mr. Number 1, and Mr. Secretary. Thank you so much for today. Motion for adjournment? Yes, this session is adjourned. Thank you, everyone.